Magandang tanghali, Pilipinas. Magandang tanghali, mga Kaloys. Ayan, may pag-usapan naman tayo. Sa mga bago dyan, ako pala si Kaloy Roy ng bagonglipunan.com. Ayan. And good evening pala sa ating mga viewers sa North America. And then sa Kuwait, may nanonood din sa atin. Hindi ko alam kung anong oras dyan, pero yan, thank you for watching. So mga Kaloys, ito na nga, ang ating title ng ating topic ngayon ay nabudol si Sas, di ba? Sabi ko nga, inaantay ko yung ibang vloggers talaga na ma-realize din nila na nabudol talaga tayo, di ba? Parati ko nang sinasabi sa inyo mga Kaloys before pa na unti-unti, di ba? Si Atty. Vic, si Mon, magsasalita talaga yan kasi hindi talaga matitiis, okay? Mag-aantay pa ba tayo ng 2028 na malinaw naman, di ba? May mga evidence naman tayo, di ba? Na hinihingi ng mga voodoo vloggers, right? So, yun na nga. May kinalaman ba dito si Mrs. President? Right. Pero bago tayo magtuloy-tuloy mga Kaloys, pakisagutan lang muna ang ating live survey. Ang katanungan natin ay... Ayan. Aling bansa nagtraidor sa pamilyang Marcos at bakit? Ngayon, 86% ng ating viewers nagsasabi na USA. Okay? And 12% nagsasabi na China. No. Nabago na. Okay, 86% nagsasabi na US, 13% nagsasabi na China, and 2% nagsasabi na Russia. Okay? Mamaya mga Kaloys, malalaman nyo kung alin dito ang tama. Okay? May bansang nagtraidor, okay? Lalo na kay former President Ferdinand E. Marcos. Sagutin natin yung mga Kaloys. Yan. So, sa mga hindi nakapanood ng ating previous live stream, ay maganda yung diniscuss ko doon mga Kaloys kasi nga, I'm not talking about laklakera, okay, or lasenggera sa alak, but I'm talking about power, okay, kapangyarihan. Okay? Kung nasusobrahan ka na sa kalasingan ng kapangyarihan, ay babagsak ka talaga. Mararamdaman yun ng taong bayan. Right? So, please do watch yung aking previous live stream. Yan. And maraming salamat. You can also follow me sa aking Twitter account at Bagong Lipunan, at Bagong Lipunan 72. Mas kailangan natin na maging active sa Twitter kasi nga ang Facebook ay hawak talaga nila mga Kaloys. Okay? Maraming restriction. Hindi tayo pwede mag-share ng video, mag-upload, diba? Kasi hawak nila. Okay? And although ito yung ating Facebook page, yun nga, as of the moment, hindi ako makapag-upload ng video. Okay, so paano kung ma-share yung mga ginagawa nating live stream, di ba? Nakakalungkot nga eh. Tapos may backup channel din tayo sa ating YouTube at Marcos Loyalist. Please subscribe na, okay? And yung Facebook page natin na Duterte Bantag ay okay pa naman, di ba? Pero sa tingin ko titirahin din nila to ang Facebook group natin. So nag-iisip ako kung anong platform na safe tayo, di ba? Dito nga mga Kaloys, naiinis ako na parang binoto natin. 'Di ba? Yun pa yung hindi tutulong sa atin, 'di ba, na maging malaya tayo sa Facebook, right? Ang nangyari pa mga Kaloys, 'di ba, yung fact checker ng Facebook ay 'di ba? Positive siya, 'di ba? Sa BBM tahimik na sila mga Kaloys, 'di ba? Kaya siguro na-acquit, 'di ba? Nagtatanong lang, 'di ba? Kasi nga 1 month nung interview na sinabi niya na gusto nila mag-succeed si BBM, naging masaya na siya kasi yung mga Rappler na reporters nakasama sa travel na hanggang ngayon ay hindi maibigay ng administration kung magkano ang ginastos, basta daw may pledges, di ba? Budol-budol, di ba? Palusot. So yun nga, after a month na-quit, di ba? Si Maria Ressa. Okay. So ayun mga Kaloys, bakit nga ba nasabi ni Sas. Si Sas kasi mga Kaloys ay isang political analyst talaga. Okay? May masteral siya. Okay, so between Sas and Thinking Pinoy, mas sobrang angat naman talaga si Sas. Di ba? Kasi nga, si Thinking Pinoy ay undergrad or dropout. Okay? Nag-aaral siya ngayon. Hindi ko alam kung totoo ba talaga nag-aaral siya. Pero nung in-expose ni Maharlika, yung tungkol, okay, latest na vlog ni Maharlika ay tungkol dun sa 10 million. Okay? Per STL yung tawag doon. So 88 na STL nationwide. So around 800 million, okay, ang sinisingil daw ng
manager ni Thinking Pinoy na ngayon ay PCSO chairman. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kaloys, alleged pa lang yun mga kaloys so kailangan pang imbestigahan. And mapapansin nyo naman mga kaloys, di ba? Si Thinking Pinoy hindi na nagpa-vlog. Di ba? Makikita mo naman yan. Diba? Kasi kung kailangan talaga niyang pera, sabi niya kailangan niya ng pang-tuition, bakit hindi siya nagpa-vlog? Di ba? It's obvious. Nasaan siya ngayon? Di ba? Parang relax lang, di ba? So sabi ko nga sa inyo mga kaloys, i-boycott nyo yung loto. Okay? Hanggang mapalitan yung yung PCSO chairman. I-boycott nyo. Mararamdaman nila yan. Hindi talaga kayo mananalo for sure. Kung dati, mananalo kayo, may chances pa kayo, sa tingin ko, mas doble pa na wala kayong chance na manalo. Diba? Magsasayang lang kayo ng pera. Yan, shoutout pala kay Marnie Reed. Ayan, thank you for watching. Ayun mga kaloys, so simulan na natin yung discussion mga kaloys. Dito nagsimula yun mga kaloys, yung mga pahaging ni SAS. Kasi di ba ngayon mga kaloys, parang ako lang at saka si Maharlika ang tinitira talaga nila, di ba? Although may mga ibang vloggers pero nakafocus talaga sila sa amin. Kasi titingnan mo yung mga budol vloggers, ako picture ko at saka ni Maharlika. 'Di ba? So nung nalaman ko, okay, na si SAS ay na talaga nagsalita na, 'di ba? May pahaging siya. Ito yung unang post niya, 'di ba? 'Di ba? Ligtas tips laban sa budol-budol gang, 'di ba? So sabi ko, parang may to si SAS, sasabihin na. Kasi nga, na-mention niyang budol-budol, di ba? Tayo yung nag-coin sa budol-budol man, di ba? Tayo yung nagbigay ng halakhak, di ba? Ni budol-budol man, di ba? Di ba? So, nung next post niya mga kaloys, ito na ang next post niya mga kaloys. Yan, for president daw, di ba? So, dito pa lang mga kaloys, makikita niyo talaga na may gusto siyang ipahiwatig. Okay, nag-aantay lang siya ng time. Okay? Nagtitimpi lang siguro ito, 'di ba? Maraming nagsasabi na si SAS at saka si Maharlika ay inggit kasi nga sila yung sikat na mga political vloggers during the time of Duterte. Alam mo mga kaloys, nakakalungkot lang talaga and I have to parang ko ng live stream to say sorry to Duterte administration. The reason na talagang naging anti-Duterte admin ako that time, it's because na-frustrate ako na itong si Bongbong Marcos ay parang hindi tinulungan, 'di ba? Kasi alam naman natin talaga na may dayaan talaga, 'di ba? So, yung alam mong sinusuportahan mo talaga na yung protesta niya, sinusuportahan mo, naiinis ka sa government ni Duterte kasi parang walang ginagawa, parang naiwan sa ere, 'di ba? Yun yung nag-ugat kung bakit naging anti-Duterte. Pero yun na nga, ma-realize mo na tama pala si Duterte, okay? Na kung tinulungan niya yun, okay? Halimbawa, talaga, na palabas talaga, na dinaya, di ba? Di ba mas, mas threat, di ba? Di ba mas threat si BBM? Kasi alam naman natin ngayon, di ba, na nandyan si Mrs. President, di ba? Kanino ba mas matathreaten si Duterte? Kay Lenny? Na hanggang salita lang? O kay Mrs. President mga kaloys? Diba? So dito, naintindihan ko pala ang diskarte ni former President Duterte. Diba? So nakukunik ko bakit ganun? So yun nga, binalaan tayo ni Pangulong Duterte na yung sinusuportaan natin ay weak, may bagahe. Yung palang word na bagahe mga kaloys, ito na pala yun, di ba? Si Mrs. President. Magiging bagahe talaga siya. Right? And discuss ko na sa previous live stream na talagang may say talaga siya. Okay? Yun na yung evidence. Ano pa bang hinihingi ng mga budol vloggers? That's an evidence already. Diba? Happy wife, happy life, she's so matapang, diba? Pwede kong sabihan ng husband ko na wag i-appoint, diba? Ano pa bang gusto nyo? Diba? Galing na mismo sa bibig nila. Hindi galing sa atin. Okay? So ito na nga, nag-post siya na si Harleen Budol kasi to, di ba mga kaloys? Nung nalaman ko yung apelido ni Harleen na Budol pala siya kasi si Hipon Girl to, di ba? Sabi ko, talaga bang totoong Budol talaga? Budol talaga ang family niya? Yun pala mga kaloys, totoo pa lang yung family niya ay Budol. Okay? So, yan na nga. May sign si SAS na may sasabihin siya sa susunod na mga post niya. And then later on mga kaloys, ito na. Di ba? Ito na yung talaga. Yung statement talaga niya na nagulantang, di ba? Na parang
naiihi ang mga ang mga budol vloggers, di ba? Kasi hindi nila kaya si Sas. Okay, when it comes to foreign policies, kasi may pinag-aralan si Sas. Kumusta naman yung mga budol vloggers? Hanggang pamemorso na lang kayo, di ba, ng atake, di ba? Di ba? So sabi ni Sas dito, during the campaign, I didn't like Lenny because of her foreign policy. Now, Lenny should laugh at me. Pareho lang pala sila. Binudol tayo. Di ba? Binudol talaga tayo, di ba? So, may proof, okay? Si Sas, kung bakit nasabi niya na binudol tayo, di ba? Sabi ko nga, okay lang na mabudol tayo. Hindi naman tayo bobo talaga. Na-traidor lang tayo. Kung natatraidor nga tayo sa pag-ibig, how much more sa politika? But we still have Plan B. Okay? Sana magka-Plan B na. Okay? May nagtatanong sa akin, ano ba yung Plan B? Well, pwede naman siguro kung may dyan sa Congress, di ba, na mag-file ng impeachment. Pwede yun, Plan B. Or Hawaii Movement. Okay? Hawaii Movement. Ganun lang. Hawaii. Okay? Trip to Hawaii. So, ayun. So, yung next post niya, mga kaloy, so ito na. Di ba? BBM's campaign piracy is continuity. Kumbaga, yung kay Duterte, di ba? Yun yung yun yung parang nahikayat yung mga DDS din na bumoto talaga sa kanya, di ba? Aside nung kinuha si Sara, di ba? Parang, oy, may karoon tayo ng continuity, di ba? Kay Duterte. So, yung nainganyo yung mga loyalist at DDS, nagsama, kaya ganun kalaki ang kanyang nakuhang boto, di ba? Pero yun na nga, BBM's real foreign policy is I agree with Lenny. Di ba? Dito pa lang mga kaloys, although, makikita natin ngayon, di ba, na hindi talaga nanalo si Lenny, tapos nilampaso talaga siya. So, totoo talagang dinaya si Bongbong Marcos. Pero, blessing in disguise siguro yun. Kasi nga, mas stretch siya kay Duterte. Kasi alam naman natin yung bagahe, di ba? Di ba? The role model is me, di ba? Magaling talaga siya, mga kaloys. At nakakatakot talaga siya. Kaya nga, supposedly may interviewin akong mga kaloys, yung vlogger talaga na inalipusta or parang sinisiraan nung ihabla ko, di ba? Yung isang vlogger sa UAE, ihabla ko kasi nga biktima din yung isang maliliit na vlogger. Pero nasa Pinas siya. Sabi ko, i-postpone na lang natin kasi nga mainit tayo, baka madamay kayo diyan. Okay? At nakakatakot talaga to. Mas matindi pa to, okay? Kaysa dun sa mga ibang presidente. Okay? Kasi nga narcissistic, di ba? So, di ba? At hindi magpapatalo, di ba? At matapang. Okay? So, yun yung post ni Sas. Kaya nga dito sa post ni Sas, kayong mga DDS, okay? Huwag na kayong mag-in-denial, nabudol din kayo, di ba? Akala nyo i-continue niya yung ni Duterte, right? So, okay lang nga mabudol, di ba? Na-traidor tayo, di ba? Yun lang, di ba? Uso naman yung traidoran, di ba? Pati nga sa utang, di ba? So, yun mga kaloys. Ito mga kaloys, yung next niya na post, mga kaloys, dito. Diba? So, yun na nga. Sinare niya na yung pro-Lenny, tinanong siya bakit daw si BBM. So, ito yung sagot niya, diba, na yung sabi niya ito, I have followed BBM's stance about this since he was senator. He knew and I know that the Philippines really just fucked up diplomatically. Okay? Sabi niya dito, Ping and Lenny want deeper involvement of the Americans. Kumbaga si Ping at saka si Lenny ay pro-Americans. Okay? And BBM doesn't. Pero ano nangyari ngayon mga kaloys? Diba? May additional na 4 EDCA bases, di ba? Yung kay Noynoy, kaya nga sabi ko nga it's Tuwid na Daan Part 2, di ba? Tuwid na Daan Part 2. Kasi nga, during the time of Noynoy, may 5. Si Duterte, wala. Tapos ngayon, nagdagdag naman ng 4. Right? So, tama nga ako, di ba? And, pareho din silang Noynoying, di ba? Diba? Hindi nyo ba napansin, mga kaloys? So, yun na nga yung niya. Sabi niya dito, ginagago ko lang sarili ko. Di ba? Yan, di ba? Natatawa siya. Pero yung iba, naiiyak. Tignan mo yung comments yung iba, di ba? Naiiyak. Kaya, nagpapanik ngayon ang mga budol vloggers, di ba? Kaya ba nila si Sas? Di ba? Napanood mo yung mga nila mga kaloys, mga content ngayon, ang love now, di ba? Ang insaymada, di ba? Cheesy na cheesy, di ba? So,
ayan, may isa pang post si SAS na talagang evidence niya na pambubudol, di ba? Ito yung budol statement, okay? During the campaign. So sabi ni SAS dito sa kanyang post, never again. Ikaw na nagsabi noon, if the Americans come in, it is bound to fail. Okay? Screenshot lang yan, pero ipakita natin kasi nga, ang mga budol vloggers ay naghahanap ng depensa. Okay? Makinig kayo, budol vloggers. Okay? Bakit hindi ko makikita? Okay. Pero bago dyan magtutuloy mga kaloys, ay check muna natin ang ating live survey. Okay? Ang katanungan natin ay, please do join our survey. Aling bansa nagtraidor sa pamilyang Marcos? At bakit? Okay? 84% ng ating viewers nagsasabi na USA. Okay? And then 14% nagsasabi na China and 2% nagsasabi na Japan. Okay? So let's go back dun sa mga kaloys, yung budol promise. Okay? Ito na yun mga kaloys, makinig kayo. Wait lang let's try to dito. Okay, para marinig ko naman. Okay. Let's play. Say you would invite the United States to get involved and help us? No, that is the problem is between China and us. So the United States should be out. If the Americans come in, it's bound to fail because you're putting the two protagonists together, and we must understand. Dalawang superpower na nasa gitna tayo, lit-lit natin. Ang biro ko nga, bumahing lang na sa bayan, mawawala na tayo sa mundo. Senator Bongbong. Yan, di ba? Di ba malinaw, di ba? During the campaign to, di ba? Budol, kaya di ba? Ano nga sabi niyo mga budol vloggers? Diba? Sinabi, that's an example of a budol promise, right? Yun na nga, nung napanood ko to, nung during campaign, tama nga, di ba? Kasi may rason talaga, di ba, na tayo bilang nagsusulat din ng Marcos history, nag-share ng kanilang di ba? Alam naman natin na itong mga Americans talaga ay kumbaga balaki din talaga, okay, sa pag-unlad natin, di ba? Kasi nga, kung may mga deal man tayo sa kanila, ay talagang pabor parati sa kanila. Okay? Kung mapapansin mo rin, yung kanyang ama, talagang binanatan din niya yung US, di ba? Nung sa kanyang mga interview, di ba? Na sinabi niya na, bakit kayo inggit na inggit, di ba? Alam ko ang employment rate niyo, bakit niyo ako tinatanong kung ilang percent yung employment, di ba? May interview yan, di ba? Yung 1983 yata yun, or 1981. I don't know, I can't remember. Pero may sinabi siya, yung kanyang ama, di ba? Tapos, yun na nga, ang gusto kasi ng kanyang ama ay magiging independent tayo, di ba? And ito mga kaloys, okay? Bakit ko nasabi, okay? Bakit ko nasabi na may kinalaman ba? Or bakit ako nagtatanong na may kinalaban ba si Mrs. President? Pero alam naman natin, di ba? Kaya natin tinawag siya na Mrs. President kasi nga, yung kanyang asawa talaga ay sobrang believe sa kanya, di ba? At na-confirm naman din natin, di ba, na talagang may kinalaman siya sa pag-appoint, di ba? Kasi kung may say siya sa pag-appoint, ibig sabihin nun, nung lahat ng tao nagagalaw sa gobyerno, siya ang may say siya kasi pwede niyang sabihin na wag i-appoint yan, di ba? In-explain ko na sa inyo mga kaloys, di ba, na confirm talaga galing sa kanyang bunganga. Kasi nga, halimbawa, magsusulat ng si Bongbong Marcos, ito yung appoint ko, si Attorney Vic, ito si Attorney Trixie appoint ko. Pero may say siya, di ba, na kaya niyang sabihan ng kanyang asawa na wag i-appoint. So ngayon nga, tsugi si Vic, tsugi si Trixie. Di ba? So, siya nga ang ngayon, di ba? Kaya nga tinawag natin siya na Mrs. President. Ngayon na nga, okay. Sa aking analysis mga kaloys, di ba? Medyo naiinis din ako mga kaloys. Kasi di ba nagdagdag sila ng for EDCA basis. So, ito mga kaloys, may pakita ko sa inyong proof kung ano yung nangyari or bakit nangyari yung 1986 EDSA. Okay? At alam naman natin na itong si Pangulong Bongbong Marcos nag-share din na talagang kinidnap sila. Okay? And kung napanood niyo yung Made in Malacanang, di ba? Sabi ni Cory na get them out of the Philippines. So parang kinidnap nga. Kasi nga ang naisip ko na kung hindi sila kinidnap, kung doon lang sila sa Ilocos, presidente pa rin si Marcos, di ba? Siya pa rin ang masusunod kasi nasa siya, di ba? Pero ang anong ginawa, di ba? Pinunta sa Hawaii.
Right? So, kinidnap talaga sila. Kasi nga, kung dumiretso lang sa Ilocos Norte, maraming mga Marcos Loyalists doon, hindi makalusob yung mga nagre-rally sa EDSA papunta ng North, di ba? Kakatayin sila doon. So, yun na, siya pa rin yung presidente. Hindi pa rin makakaupo si Cory. Right? Kahit makuha nila yung Malacanang. Okay? So, yun na nga, ang sabi ko, kinidnap na kayo, okay? ng Amerika. That's the reason na natanggal ang tatay nung, not because of nung nag-EDSA, kung dinala kayo sa Hawaii. Diba? So kung ikaw ang anak, alam mo yun, na kinidnap kayo, syempre maiinis ka sa US, diba? Kasi nga, nakat yung prosperity ng Pilipinas, diba? Hindi pa nga natuloy yung nuclear power plant, diba? Sabi ni Inreli na may plano pala talaga si former President Ferdinand E. Marcos na gagawa tayo ng nuclear weapon para magdepensa natin. Hindi tayo di ba, mga attack, kundi depensa rin natin, di ba? Ay, noon siya, alam ng Amerika yon na pag magiging powerful tayo mga kaloys, hindi na tayo basta-basta utusan, di ba? Na, oy, join ka sa amin, awayin namin tong China. Hindi na. Okay? Kagaya ng Vietnam, di ba? Ayaw nila, di ba? Ganon ka ang Vietnam, di ba? Bakit hindi tayo pwedeng maging ganon? Right? Gusto ni Ferdinand E. Marcos Sr. na maging ganon. Bakit yung anak niya ay baliktad? Diba? Halimbawa, ikaw yun si Bongbong Marcos. Hindi ka ba magagalit sa US? Diba? Hindi ka ba magagalit? Diba? Kasi nga, pinagkaisahan kayo kasama ang US Diba? Tinulungan ng US yung mga galit sa yung ama. Diba? At dahil din sa US, talagang maraming paninira sa inyo. Diba? Hindi ka ba nag-iisip? Kaya nga nagtataka ako, bakit New York ka agad yung punta nila? Diba? Bakit New York? Kasi doon pala sila nakita ni Mrs. President, diba? Memorable sa kanila 'yon. Diba? So sabi ko nga, sabi ng iba, kinidnap pa talaga. Ito ang proof, okay? Okay, ito ang proof. Okay, na may talaga, ang probability talaga, totoo talagang kinidnap sila ay itong statement na to. Okay? Ito ay galing dun sa mga kaloys. Nakuha ko to dun sa isang source ko na sa YouTube ba yun? Pero na-save ko to mga kaloys. Ito mga kaloys, ito yung statement ng secretary ni Ronald Reagan. Okay? Kasi that time, nung nangyari yung 1986 EDSA, ang president ng US ay si Ronald Reagan. So, ang secretary niya ay si George Shultz. Okay? At ito yung statement ni George Shultz na talagang nag-a-affirm na kinidnap talaga sila. Kaya yung mga dyan na proud na, dahil sa 1986, come on, fake news kayo. Okay? Ginamit lang yon para mapagtakpan yung ginawa talaga nila. Okay? So, makinig kayo mga kaloys. Wait lang Wait lang. Check ko lang yung audio para diretso-diretso. Okay. So, ito mga kaloys. Pa-play ko mga kaloys. Can Marcos govern? And it was the unanimous conclusion of people from defense and state and CIA that it reached the point where he was not able to govern. So that afternoon we had a NSC meeting in the Situation Room, and this was presented. And I said, he can't govern, so we should get him out of there. Oh, see? Malinaw, di ba mga kaloys? Sobrang linaw, di ba? Yung last statement niya, di ba? Can't govern, so we should get him out of there. Bakit wala ba tayong vice president? Di ba? So, it really confirms na talagang tinanggal talaga sila, kinidnap, di ba? So, na-traidor ang bansa natin. Kaya nga, ang tamang sagot sa ating live survey ay USA, di ba? Tingnan natin yung mga yung mga sumagot, right? It's not China, it's not Russia, di ba? Hindi pa na si Bongbong Marcos, yung dinanas nila. Aling bansa nag-traidor sa pamilyang Marcos at bakit? Di ba USA? 84% tama, okay? How about the others? Bakit Russia? Bakit China? Di ba? Ito sigurong mga, sabi ng China, ito sigurong mga budol vloggers in 13%. Alam ko, nanonood kayo, budol vloggers, di ba? So, ayan. So, bakit ko masasabi dito, mga kaloys? Okay? Bakit nagtatanong ako, may kinalaman ba dito si Mrs. President?
alam mo mga kaloys, malaki talaga ang probability. Okay, I'm talking about probability kasi sabi mo possibility, it's 1 and 2. Hindi or totoo, di ba? So, probability, malaki talaga ang chance na totoo. Okay? So, malaki yung probability na nagtanong siya or nag-consult siya about this or sinabihan siya. Bakit mga kaloys? Di ba? Kasi nga, nasaan ba ang mga Araneta during na 96 EDSA? Di ba? Nasaan ba sila? Diba? Mga anti-Marcos, di ba? Sino ba ang natamaan nung kinidnap sila? Sinong nagdusa? Di ba pamilyang Marcos? Nagdusa ba si Lisa? Hindi. Right? So, hindi niya mag-feel yun. Loyalista ba si Lisa? Hindi. Kasi sabi niya, ang role model niya bilang First Lady ay sarili niya, hindi si Imelda. Loyalista ba siya? Hindi. Kaya hindi niya nararamdaman yung sakit. Okay, nararamdaman ng mga Marcos loyalists na ngayon ay initsepwera, na ginamit, di ba? Na nabudol. Hindi niya nararamdaman yun kasi hindi naman siya yung kinidnap eh. Hindi naman pamilya niya eh. Di ba? Sino ngayon ang nag-traitor sa mga Marcos? Ako ba? O si Bongbong Marcos? Ako ba ang nag-traitor sa mga loyalista? O si Bongbong Marcos? Di ba? Dito pa lang, alam mo na eh. Di ba? Kasi nga, kung siya talaga ang masusunod, di ba? Mananaig yung ano niya na, ito yung hindi mapagkatiwalaan na bansa. Di ba? Kahit anong gagawin, wala talagang pakinabang yung bansa sa bansa na to. Di ba? Pero anong nangyari ngayon? Right? Dinagdag, continue lang yung ginawa ni Noynoy. Kaya nga sabi ko, daang tuwid part 2. Di ba? Magdudurusa na ba? Aantayin niyo pa ba yung 2028? Wala bang nag-iisip dyan ng plan B? Okay? Mas ano pa nga yun si Noynoy? Bakit mas ano pa si Noynoy mga kaloys? Kasi makastand siya sa kanyang sarili. Hindi niya kailangan magdala ng presidente. Former president. Napakulong nga niyo yung pasaway na presidente. Di ba? Mas astigin pa si Noynoy. Napakulong niya yung former president. Di ba? Marami siyang napakulong. Right? How about si Noynoying, di ba? Kasi she's so matapang. Kasi nga, happy wife. Diba? Sino nga nag-traitor? Ako ba? O si BBM? Diba? Hindi na-feel yan ni Mrs. President yung paano makidnap. Right? So, ayan. So, masasabi ko talaga may probability talaga na may say itong, okay? Mrs. President, tatanong ako, that's my analysis, diba? Pero itong mga budol vloggers, okay, paki-comment down below, okay? Pero hindi naman maka-comment kasi may mga warriors ako dito na talagang hindi kayo makaporma. Okay? So anyway, thank you for watching mga kaloys. May live streaming pala dun si Sas, yung sa interview about sa kanya. Hindi ko natapos mga kaloys kasi I have to do this live streaming kasi as promised, ito yung schedule natin. Kaya, ayun na nga, nakakalungkot mga kaloys. And dahil dito nga sa additional mga kaloys, do you think magiging masaya ang China sa stand natin? Diba? Ang gusto natin is dapat maging neutral sana tayo, di ba? Kung nag-away kayo, okay, mag-away kayo. Although may awayan din tayo sa China, dun sa area, pero ibang usapan na yung, di ba, mas malakihan na awayan, di ba? Kasi nga, you're bringing superpower sa bansa, di ba? Sino yung unang targetin ng China kung may mangyaring kaguluhan? Siyempre, yung mga bases, di ba? Kasi nga, ang layo ng US sa China kung wala silang mga bases, di ba? Paano sila mag-refuel, paano sila mag-imbak ng mga armas, di ba? Do you think hindi tayo titirahin ng China? Of course. Yan ba ang pakinabang natin? Di ba? Na maging Ukraine tayo? Di ba? Bakit kailangan natin magiging magpagamit, di ba? Hindi ba natutunan ni Bongbong Marcos yung strategy ng kanyang ama? Ay sa bagay, hindi first gentleman ng pala siya, di ba? Hindi talaga. Etong Mrs. President, may experience ba yan? Di ba? Loyalista ba yan? Nagbabasa ba siya ng batas ng kanyang father-in-law? Di ba? Kaya sabi ko, mas loyalista pa tayo kaysa kay Lisa, di ba? Pero yung isang bobong dyan, yung attorney na nagsisip-sip, di ba? Kasi gustong ma-appoint, di ba? Si Dugong,
talagang babalik ta rin talaga niya yung kanyang utak para lang makapagsipsip, di ba? Nakakalungkot talaga mga kaloys. Unti-unti talaga, sabi ko sa inyo mga kaloys, unti-unti yan, di ba? Marami pang magaganap mga kaloys. Yun na nga, may nababalitaan din ako ng mga, alam niyo na mga kaloys, sikreto pa ngayon, pero darating din yung mga kaloys, di ba? Kasi nga, ang mangyayari kasi nga mga kaloys, di ba? Tapalan, busalan, di ba? Generous allowance, di ba? What if maubos na yon, di ba? Kasi nga, syempre generous ka, di ba? I-abuse ka niyan. Okay? Generous magbigay ng allowance eh. Magiging abuse yung yung binibigyan niya. Pag hindi na mabigay, ayon, di ba? Darating ang time mga kaloys. Yan si Thinking Pinoy. Babaliktad yan. Pero, hindi na tayo maniniwala. Okay? Tandaan nyo. Okay? Babaliktad yan. Okay? Pag maubos na ang, di ba? Pag wala ng pakinabang siya. Okay? Akala niya maniniwala pa ang tao sa balimbing. Di ba? Yan. So, ano sa tingin nyo mga kaloys? May kinalaman ba si Mrs. President? Yan yung second question natin. Sabi ni Joe Gats, people power na tayo guys. Tumatagilid na ang international foreign policy natin. Yun na nga. Sana, prayer rally na lang muna. Di ba? Ayaw ko talagang may masaktan din, di ba? Sana pwede yung impeachment na lang, di ba? Para medyo sigurado tayo wala masasaktan, di ba? Pero, do you think yung nasa Congress, di ba? Action, yung hearing nga lang sa smuggling, di ba? Kinancel pa. Right? Kinancel. That's the only way for us na makahanap tayo ng evidence. Tatanungin natin yung mga person of interest, smuggling, di ba? Anyway, kaya nga sa mga loyalista na hindi nakakaintindi bakit parang BFF na ni Bongbong Marcos ang Amerika na yung Amerika naman ang nag-traitor sa kanila, it's because of, pati sa ating analysis, it's because of happy wife, happy life. Right? So, naintindihan nyo na kung bakit, di ba? Kasi nagtatanong kayo, bakit ganun siya ka-close sa US? Ang US nga nag-traitor sa kanilang pamilya. Di ba? Sabi ni parang kahapon lang pinanganak yung nagsasabi na hindi sa US ang traitor. Yun na nga eh. Di ba? It's so clear. Sabi naman ni Vega, yan, that's why I kept on reiterating maaring si Budol-Budol man talaga ang totoong plan A ng Dilawan. Pwede nga siyang maging secret weapon eh. Secret weapon tuloy. Ayan. Secret candidate, di ba? Ano pa? Sabi ni Felicidad, mga buhay pa na faithful na sundalo noon kay Beloved. Yun na nga eh. Siguro ano lang mga kaloys, yung mga sundalo natin, yung mga matitinong sundalo, yung mga matitinong nasa pulis, tahimik lang siguro, di ba? I mean, pero sabi ko nga sa inyo mga kaloys, ang taong tahimik ay talagang matindi yan pag magalit, di ba? Sabi ni The Apricot, pulbos kayo dyan sa Amerika, sa Pilipinas, for sure, di ba? Alangan ba naman atake ang US dun sa malayo, di ba? Syempre yung pinakamalapit yung unahin mo, right? So sabi ni Mama Bear, totoo pala si Lenlen ang tawag niya kay BBM sinungaling. Pareho sila po. Si Sandro at saka si Vinny padala sa frontline. Yun na nga, sabi ni Sase, kung magkagera, payag ka ba yung anak mo yung frontline? Di ba? Ang tatapang nyo. Diba? Ang sa atin lang kasi, hindi naman tayo nagiging pro-China. Ang sa atin lang, ayaw nating maipit sa gulo. Di ba? Kasi nga, ang problema lang natin sa China, yung maliliit lang na bagay. Pero ang US at China, malaki ang kanilang problema. Bakit tayo makikisaw-saw? Di ba? Supposedly, mag-focus natin sa ring natin, bakasan yung corruption para makapagbili tayo ng mga armas, makapag-train tayo ng di ba? Anong nangyari? Di ba? Kumusta ang corruption? Di ba? Bumangon. Di ba? Kasi nga yung mga titino na tao, tinatanggal. Balakid kayo. Kaya nga, dito mo maintindihan mga kaloys na bakit yung mga matitinong vloggers, yung loyalista ay na i-chapuera, tapos itong corrupt na vlogger ay ang kasama-kasama. Kasi nga, pareho sila. Di ba? Wala silang malasakit sa bayan. Right?
Tapos kayo dyan sa Pilipinas, mga vloggers, pinapatahimik kayo. Tapos sabihin ng budol vloggers, hindi na kami makailam ni Maharlika kasi nasa labas kami. Come on, sino na magsasalita? Ayan. Tatahimik na lang kayo dyan. Saka na lang kayo sisigaw kung gipit na talaga kayo. Kaya nga sabi ko, it's time for Plan B. Nabudol man tayo. Pero tayong 31 million na talagang na-realize natin na nabudol, kaya natin, di ba? Gagawa ng Plan B. May Vice President naman tayo. Right? So anyway, if you like this video mga kaloys, please do share. And maraming salamat sa mga nandito. Hindi ko kayo shoutout pero nandito naman kayo sa ating screen, di ba? Ayan, and may isa pa tayong topic mga kaloys talaga if magising ako mamaya. Kasi plano ko umabsent mga kaloys. Diba? Kasi may ano pa ako, extra leave. Okay. So, ayan. Please do mga kaloys, follow din yung Facebook page ni Political Witch Boy kasi marami din kayo matutunan. And yun na nga, support din yung page ni Sas. Okay? And yung kanyang channel din. Yun na, i-share ko mamaya mga kaloys yung live streaming ni Sas, yung sa interview. Marami siya mga points talaga doon mga kaloys na magaganda. Ang point lang natin, hindi tayo pro-China. Hindi rin tayo pro-America. Ang sa atin lang ay dapat pro-Pilipino tayo. Okay, yun lang point natin. Okay? Kung itong pag dagdag ng 4 na basis ay advantage pa sa atin or disadvantage. Yun lang eh. 'Di ba? So, yun ang point ko mga kaloys. And yun, nasabi ko na nga yung analysis ko na talagang malaking probability na may kinalaman din si Mrs. President kasi hindi nga niya naramdaman kung paano makidnap. Okay? At isa naman talaga siyang dilawan. So, ayan mga kaloys, nagtatapos naman ng ating live discussion. Maraming salamat sa lahat. And I'll see you next live stream. God bless mga kaloys. Ingat tayo parate. Salamat. Thank you for watching our videos. Please don't forget to click the subscribe button and the bell notification icon so you will be notified of our latest videos. And please do like and share all our videos. Maraming salamat po. And for more information, you can visit our website at bagonglipunan.com. You can also follow us on Twitter and TikTok at bagonglipunan72. And just a note, our Facebook page has been censored by the yellow fact checkers. That's why you can't see most of our posts on your news feeds. So for updates, directly visit our Facebook page, facebook.com/bagonglipunan72. And please do like all our posts and share them. And please join our Marcos Loyalist organization at marcosloyalist.org. Let's make Philippines great again. Marcos pa rin.